at kanilang kasosyo dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Kung nais nyo kaming katok, maaari po kayong tumawag sa 883-63875 o sa 8801-9836. Ayan mga kapartners, at pwede nyo rin kaming i-text sa 0927-540-2241. O di kaya ay mag-iwan ng inyong comment at greetings sa ating Facebook at YouTube live stream sa DZAR 1026 at sa Patok sa DZAR. Ayan mga partners, at nakikita rin po tayo sa GSAT Channel 40 nationwide. Ayan. At kami po ang inyong mga kasama ngayong hapon. Ako si Kapartner Wella. At ako naman po si kapartner Jillian. Ayan, isang mapagpalang Lunes po sa ating lahat. Bago po natin i-reveal ang ating special guest, meron mo tayong pag-uusapan na kaunting tips para mapanatili ang professionalism sa aesthetic field. Ayun. Sino ang mga mahilig magpaganda dyan? Alam ko, marami. Mga Pinoy, mahilig yan. So, para sa mga beautypreneurs na gustong magtagal, gumalang at igalang sa industriya, narito ang ilang mga tips. Kayo nakikinig sa Patok dito sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Sa DZAR 1026 Sunshine Radio. Patok, may oportunidad sa bawat katok. At kami pa rin ang inyong katok ngayong hapon. Ako si Kapartner Wella. At ako naman si kapartner Jillian. At gaya ng aming ipinangako, makasama na natin ang ating special guest. Ang sabi dito, Nurse to Skin Care Clinic Boss. Sino kaya ito? Ayan, from ICU nurse to beauty boss, isang single mom na hindi nagpatalo sa pagsubok. Ngayon may sarili ng clinic at sariling brand. May sariling kwento ng kanyang tagumpay. Ayan, she's not just healing patients anymore, she's transforming lives through beauty and confidence. Sabi dito, mula online selling hanggang sa aesthetic school, pinatunayan niyang ang pangarap na pinaghirapan ay kayang abutin. Mga kapatok, let's all welcome the woman behind Liberty Skincare Clinic. Walang iba kundi si kapartner Liberty Fernandez Bukod. Welcome sa Patok. Good afternoon. Baka meron ka gustong batiin, i-shout out. Sige. Today kasi yung birthday ng father ko. Ay. Happy birthday to my father, Bienvenido Bukod. Happy birthday! Ayan! So, bago natin pag-usapan itong inyong business, kaunting kwento muna dun sa sabi dito, ICU nurse ka noon, ngayon beauty boss. So, may konting dyan, Yes. history. Actually, before talaga nasa healthcare na doon ako. Naging medic din ako. Then ICU. Nung nag-jump ako, kasi syempre single parent ako. So, pag single parent ka, single mom ka, kailangan mo ng another source of income. So, yung first ko na naging start din is pinasok talaga ang online selling ng skincare. So, nung nag-start ako ng online selling ng skincare, nakita ko na maganda yung income niya. Actually, mas malaki sa income mo bilang sa health. So, nung nakita ko na medyo okay siya, napapaisip na talaga ako na mag-resign. Kasi nung sa online, nung kalakasan ng online noon na mga 2016 to 2017, umaabot yung sales namin ng mga 1.2 million in 1 month. So, maiiwan mo siya talaga. So then, meron akong cousin na medical doctor siya. Mahawak nila isang skincare. So, in-influence niya ako na bakit daw hindi daw ako humawak ng clients. So, binigyan niya ako ng mga tips. So, nung una, tinuruan niya pa ako kung paano mag-facial. So, ngayon, ang ginawa ko, nag-enjoy ako. Nag-home service ako. Nag-start ako for home service. And then, nakita ko na parang ang dami nagtitiwala. And then, isang araw kumikita ka talaga na parang yung kikitain mo ng 1 week, kaya mo kitain ng 1 day. Plus, may products ka pa. So, doon na ako nag-search. Sabi ko, aralin ko to. So, nag-aral ako sunod-sunod.
sa academy ng aesthetics. And then, yung sergeant doctor na professor ko, si Dr. Rachel. And then, yun namang isa sa Makati, nag-aral ako isa licensed dermatologist sa US. Yun, then sunod-sunod na lahat na, then every year, kailangan ko mag-upgrade. So, hanggang sa nag-isip na ako na magtayo ko ng own clinic. So, yung mga clients ko... Anong year yun? Nung nag-ano ako ng clinic, 2018, kasi may nag-advise sa akin, kailangan 888. So, 2018, August, and then 28. Di ba? So, 888 siya. So, okay naman siya. Nangyari naman yung 888 na yan. Wala naman masama, di ba, kung maniwala ka sa mga ganun. Then, makikita mo na yung mga tao nagtitiwala sa'yo. So, ngayon, this coming August, 9 years na kami. And hoping, still counting, for 10 years Malakpak next year. naman. Congratulations po. Thank Hindi you. basta-basta yung 9 years na yan, for sure. Yes, hindi. Kasi ang daming hirap mo rin na kailangan mo pagdaanan. Oh, yun. Speaking of hirap, Yes. gaano kahirap pa nung nagsisimula ka? And then, hanggang ngayon, ano yung nakita mong changes, improvement? Okay. Nung nag-start ako, syempre, number one mo dyan magiging problem is financially. Pag single parent ka, syempre, meron kang bayarin sa house. Plus, meron kang business na pinut up mo na kailangan yan i-support mo. And if yung financial mo is not enough, mahirap yun, di ba? So, kaya nga may mga online, ang dami ko siguro, may selling ako online, may Lazada store ako. So, May mga sideline ka. Yes, may sideline talaga ako. And then, may time ako na 3 days yatang straight, hindi ako natulog. Ay, grabe naman. Darna ka ba? Kasi nakapokus ako talaga doon sa online selling ko and then to promote yung business. Nandyan yung nagpagawa ako ng flyers. Namimigay ako ng flyers. Ako mismo yung nagbibigay ng flyers. And then pumapasok ako, nag-walk-in ako. Pumapasok ako sa mga skincare store, sa mga salon. Na-offer ko yung product and then yung clinic. And then, namigay pa ako ng mga tarpaulins, nagpagawa ako, naglagay ako sa mga tindahan. And then, sa mga tricycle drivers. Actually, buong Rizal nakarating ako ng yung lugar niya ba yun? Montalban. Up to Tanay. Pinunta ko yan, nag-walk-in ako talaga dyan. Nag-effort talaga ako. So ngayon, nung nakita ko na ang daming tawag na, ang daming calls na after nung walang tulugan talaga. So sabi ko, wow. So yun, may bunga siya. Kaya talaga, Kailangan magsikap. yes, effort talaga. Effort talaga. Yes. Oo. So, anong inspirasyon sa likod itong Liberty Skincare Clinic? Siguro yung determination ko. Determination ko. Kasi di ba, kailangan yung determination mo na umangat. Kailangan nang gagaling sa sarili mo yan. Kasi, ikaw yung mag-a-up sa sarili mo eh. Di ba? How if kung may tao nga na nag-ano sa'yo na, oh, ganito yung gawin mo. Ganyan. Pero kung wala ka naman determination sa sarili mo, wala kang ano sa sarili mo na talagang consistent ka na gawin mo yung isang bagay. I think hindi mo mapapaangat yung sarili mong Hindi sapat. yes. Na ibang tao lang yung nagsusupport. yes, Dapat ikaw kailangan. mismo. Yes. Oo. Kailangan gawin mo inspirasyon yung pa-single parent ka na nga. So may anak ka eh. So gawin mo siyang inspirasyon. Pero may mga panahon po na gusto niyong sumuko. Yes, actually nung pandemic. Oo, pandemic. Kasi sinut down yung clinic. But mabait si God. Yes. Kasi paano that niyo time na hinandle? yun, Kasi bawal ang close contact, di ba? yes, Opo. ang daming bawal. Tapos meron yung time na open yung, may mga client kasi makulit talaga eh. Yung mga regular client ko na ayaw nila pumunta sa ibang clinic kasi yung tiwala na sa'yo nandoon So, okay na. So, ang ginagawa ko, naka-close talaga yung mga roll-up. Pero naka-open yung, tapos sinasabi ko lang sa products. Pero pa isa-isa, dalawa, kumukuha, tina-accept ko yung client. Secret lang. Discarte lang. And then, pero hindi ko ginagawa siya araw-araw. Kasi mahirap eh.
So, sumunod nun, yung product namin, bumuhos yung sales. As in, talagang 1 month kumikita ka ng 1.2 million. 1 month lang yung sales lang yun. So, sabi ko, wow. Ano yun, online na mga Online bumibili? Oo. Online lang siya talaga. Nagpo-post ka? Nagla-live selling ka din? O paano ba? Nagpo-post lang ako. Actually, kasi before, pwede ba sabihin yung brand? Pwede naman. Okay. Before kasi, naging Rizal franchisee ako ng Fresh International ni Sir Manix Carancho. So, napakalakas talaga ng brand na yan. And that time na naging franchisee ako niya ng 7 years, yung ng kalakasan ng pandemic na yan, nagkaroon kami talaga ng 1 month lang 1.2 million. Wow. Dahil franchisee ako ng Rizal, so may mga tao talaga ako na nag-hoard talaga ng mga products. As in, nagkakaubusan talaga. Kasi nung pandemic, di yung mga tao walang ginagawa sa bahay. Maganda sila. Nagpapaganda Maganda lang, di ba? Oo. Actually, nung survey din, nung 2023, yung mga cleaning and yung mga sanitation and beauty products yung nangunguna. Yes, totoo. Oo. Na-feel mo ba yun na nung pandemic magbo-boom yung business o parang nagulat ka? Actually, alam ko, kasi noon talaga, siguro parang confident lang ako talaga sa sarili ko na May tiwala ka magbubuo to. talaga sa product. May tiwala ako sa brand at saka nakita ko rin yung CEO namin, si Sir Manix, is talagang hardworking din siya talaga. So nakita ko, kung kinaya ng iba, ibig sabihin kaya ko rin. Yun. So yun yung nilagay ko talaga agad sa mindset ko na positivity. Hindi talaga ako nag-isip ng mga negative. Siguro yung isang number 1 mo rin. Tama. Kailangan positive ka. Oo. Consistent ka talaga sa mga gusto mong gawin sa buhay. Yun. Tama. Ayun mga kapartner, no, kasi sa business din naman laging yung parang Pasko, di ba? Yes. Hindi laging angat, minsan nasa baba. Kung mag-entertain ka ng negativity, sigurado yan. So, makukuha mo rin yung Babagsak. negative. Oo. Tama. So, dapat positive attracts positive. Yes, Ayun. Makikita ko naman sa aura ni Mama, yung parang positive talaga yung ano niya. Yes, eh. positive ako Yung aura, talaga. di ba? Halabang Glowing. si Ma'am. Ang aesthetic niya. So, ano ang mga ino-offer ng Liberty Skincare Clinic? Yung offer namin, meron kaming, usually hindi na masyado sa amin ng facial. More on diamond fill treatment with PDT skin rejuvenation, microneedling with stem cell, and then meron din kaming Mesolifor for B-shape sa face for injection siya. And meron din kaming warts removal, laser warts removal or cauterize. And meron din kaming Mesolipo body slimming injection, fat melting. Ano yung fat melting? Pa-inject siya. Talagang i-burn yung fats mo. Pero injection yun. Okay. Pwede siya sa may back or sa may tummy, arms. Depende kung Lahat na may saan yun. taba. Yeah, na may fats yun. And then, ginagamitan din namin siya ng mga RF para sa cellulite. Oh. Yun. So marami. Ano yung pinakapatok na binabalik-balikan ng mga suki mo? Microneedling. Microneedling. Yes, at saka yung Glutadrip. That's Sikat actually, yun eh. yes, is yung mga nakukuha ko na client at saka yung skin booster. May regular client ako ng skin booster talaga na professional din na tao. Regular siya talaga. Talaga. So ngayon kasi ka-partner, marami talagang mga trending no, ng mga aesthetic Yes. centers, aesthetic clinics. Ano yung masasabi niyo po ma'am na competitive edge niyo? Siguro, sa dami ng lumalabas ngayon siguro kailangan wag ka nagpapahuli sa trend. Kapag alam mo, may nauso na ganito, so kailangan lagi kang updated sa latest trend ngayon. Kahit sa products, sa services, kailangan talaga. Kaya ako talaga, yung ginagawa ko is nag-i-effort talaga ako na mag-aral. Yearly, every 6 months, talagang tinetake ko yung courses na alam kong trend ngayon. Kasi sa aming sa field namin, kahit na registered ka pa na hindi ka pwede na gawin mo yung isang bagay, gagawin ko to.
kahit hindi ka train. So for me, yung professionalism mo, hindi mo pwedeng gawin yun. So kapag meron akong gustong pasukin na service na gusto kong i-offer sa clinic ko, I make sure na inaral ko siya May talaga. training ka talaga. May training. Opo. Para ngayon, kasi pag may train ka at well-trained ka talaga, confident ka na gagawin mo yung isang bagay na yun. At pati yung pasyente mo, Yes. confident din na ito si ma'am. Yes. Alam niya ang ginagawa niya. True yan, Kahit true. matulog ako, pagising ko, hindi Yes. ako kakabahan. Yes. Di ba? Anong pwede mo maibigay na tip doon sa mga kapartner natin na pag nakabasa lang ng aesthetic clinic or product, go agad, hindi nagsisearch. Alam mo yun, mga ganun. Ang dami ko na nabibiktima in the end. Yes. Oo. Ano bang dapat gawin? Siguro first na gawin nila, aside, huwag silang maniwala sa mga sabi-sabi. Kailangan siguro at tignan nila yung gaano katagal na yung clinic. Mhm. And then mag-search sila doon sa taong gagawa. Kung ito tao ba to is talagang knowledgeable ba, certified ba siya, hindi lang basta, kasi hindi ka pa pwedeng skills ka lang. Hindi pa pwede na yung hahawak sa'yo is nanood lang sa YouTube. Kailangan Nag-tutorial lang. well-trained. Yes, mostly may mga clinic na ganyan. Yes, meron. Actually, May napapanood ko. nababalitaan natin. Yes. Ginagawa nila yung mga bagay na hindi nila sakop. 'Di ba? So, kasi siguro Yung iba naman parang sa bahay lang nila ginagawa, hindi pumupunta doon sa mga clinic, di ba? Yes. May mga ganun na, actually sa akin may client one time na gusto niya magpa-gluta. Pero kanya yung gluta. Okay. Hindi ko siya ina-allowed. Why? Hindi ko alam kung legit yung kanyang hawak. Tama. So, kapag hindi yung legit, tas ako yung gumawa, sa akin. Masisisi Madadamay sa'yo. ka. Yes, so syempre. at least kung sa akin sila kukuha, alam ko sa sarili ko na legit yun. Tama. Na talagang FDA siya, certified talaga yun. Ayun. So, siguro yun, kailangan nilang mag-search muna kung gaano katagal ang clinic. And then, yung owner, yung taong gagawa. Plus, kung marami na ba siyang mga clients na naging satisfied sa services na in-offer niya. Importante yun. Importante yun. Kasi may mga clinic na, kasi, di ba, sabi ko nga, iba ang medical esthetician to esthetician. Ayun. I-explain mo yun sa Yes. viewers natin. Okay. Ang esthetician is skincare specialist. So, pwede lang sila mag-diamond fill, mag-RF, pwede silang mag-facial, pero hindi sila pwedeng mag-inject. Not certified. So, kailangan kasi, pero pag medical esthetician ka, meaning, meron kang background sa medical. So, kung medical esthetician ka, syempre, nandiyan na yung background mo na certified ka na healthcare, certified ka na phlebotomist, so, certified ka na Vita infusion ka talaga. So, kaya tinatawag sila medical esthetician to esthetician. So, different talaga yun. Mostly, ang medical esthetician is yan yung mga healthcare, mga nurses talaga, phlebotomists, na talagang mga registered at certified talagang humawak ng needle. Even nga yung mga certified na mga nursing na healthcare or phlebotomist, minsan, kailangan pa rin namin i-train yan. Kasi syempre, on our side, kailangan din medyo maingat din kami. Number one yun eh. Kaya, hindi ako basta uma-accept ng client. Namimili din ako. Tinitignan ko rin yung client. Para at Diyan yung least, integrity, di ba? yes, Oo. number one yung, Aanhin mo naman yung, di ba, may mga ibang client na makulit. yes. Babayaran kita kahit magkano, basta ito gawin mo sa akin. Actually, May mga ganun na Yes, matigas ang ulo. marami ako na-encounter niyan. Oo. Pero ang sabi ko sa kanila, ma'am, hindi talaga money-money lang to eh. Ang pera kasi pwede mong kitain yan. Pero kasi, pag nasira ka, kumbaga yung sa amin is yung professionalism mo. Tama. Opo. Sa pagmamahal mo sa work mo. Yung pangalan mo yung dala mo, di ba? Yes. Maganda na yung pag narinig yung liberty, di ba? Oo. Yung mapasok sa isip ng mga tao, ito, sigurado. Namimili talaga ako. Oo. Hindi ko talaga, pag hindi ko sakop yan, hindi ko talaga gagawin yung trabaho na yan. Kahit pa sabihin na ganito,
sa inyo na po yung pera nyo. I-recommend ko sila sa kilala ko na lang. Punta kayo dyan. Tama. Oo, yun ang mas maganda. Kasi, mahal ko yung trabaho ko. Yun. And ayoko masira kasi pinaghirapan ko to. Tama. Iniyakan mo yan. Iniyakan ko to. Hindi ka natulog, di ba? 3 araw yun. So, iniyakan ko to, tininabaho ko. So, Oo. as in, ako talaga yung nag-hands-on dito. And then, sisirain lang Oo, dahil sa sasayangin pera. lang. Tama. So, no. No. Yan ang maganda. Sana lahat ng mga nagbi-business ganun. Yes. Tama. Kasi sa ngayon, marami kinababalitaan, di ba, na basta sa Sa hirap news. ng buhay kasi yung iba, parang natitim. Yes, pero ako hindi. Ganun. Ayoko talaga. Dahil sa So, pera dapat lang. talaga may integridad. Yes. Yun. Baka naman pwede ma-share na story, success story ng iyong mga client na talagang bumalik sa'yo, nagpasalamat, positive feedback. Actually, yes, marami akong client. Actually, Yung may pinaka mga- hindi mo makakalimutan, yung pinaka number 1, top 1. siguro yung mga senior citizen. Oh. And then, yung may mga clients ako na nag-open up sa akin na umiyak sila. Ay, personal. Actually, nagpunta sila sa clinic ko. Siguro mga may 5 na sila. Oh. Ito yung mga regular clients ko na siguro taon na nasa akin. Sila yung mga clients. Kasi alam mo yun, may mga tao kasi na medyo pintasera, di ba? Judgmental. Oo. Ah, Nabubuli sila. Ibinubuli sila. So, alam mo yung, ang sarap pala ng feeling na yung mga tao, nagtitiwala sila sa iyo na i-open up yun. Ayaw doon silang kasama sa pictures. May ganun Lalaitin talaga. yung skin nila. And then, yun naman Grabe isa. naman yun. Yes, may mga ganun. Oo. As in, nakikita ko lumuluha talaga sila. So, syempre sabi ko, okay, may tiwala ka ba sa akin? Sabi kong ganyan. So, ang ginagawa ko, ino-offer ko yung sa abot na makakaya ko na alam kong tama doon. Then, i-explain ko yung procedures. Number 1 yun eh. Ito yung gagawin natin. Medyo may masakit siya, ganito. So, gagawin natin mixing ng dalawang treatment. For example, sabi ko, i-microneedling natin siya. Gagamitin natin ng stem cell. After natin i-microneedling, gagawin natin ng skin booster. So, and then nakita ko, taon na siyang bumabalik. So, nakita niya nag-close ang force siya. Babae, na- lalaki? Babae. Babae. And then, ayun, ang sarap sa feeling na bumabalik sila and then good feedback, pati yung mga products, pati sa mga anak niya na ginagamit ang skincare, bumabalik siya talaga and hindi niya iniisip yung babayaran niya. Actually, ako naman madaling kausap. Nagbibigay talaga ako ng discount. And then, meron naman isang... Pinoy mahilig dyan eh. Yes. Oo. Yes. And then, meron din naman akong clients na may scar siya. At, sinabi din niya sa akin yun. So, ngayon, naandyan yun na sasabi ko, nagsasabi siya, hindi ko kaya yung budget. Sabi ko, ay nako, sabi ko gagawin lang. Sige, magkano ba ang budget mo? Wow. So, alam mo yung tinatry mo rin na yung may bigayan kayo. Oo. Give and take. Yes, ginagawa ko yun sa client. Ibibigay ko yung treatment sa kanya. And then, iniisip ko na lang, okay naman yung owner, ako naman yung gagawa. Sige, i-discount ko na yung aking fee. So, para lang magawa ko yung treatment na gusto ng client para magdagdagan yung kanyang self-confidence sa sarili niya. So, I give discount. Actually, meron din akong date na, for example, for every 15 and 30, meron akong 15% discount even sa mga senior citizen. Meron ako dyan. Galing. O, diba? Masyadong mabait si ma'am. Kaya. Kapagbigay. Kaya ka pinagpapala. Yes. Yun ang ginagawa ko talaga. Naisip ko lang din na di ba, lumalapit sa yung mga nag-o-open sa'yo, hindi ka ba rin minsan parang nai-stress din na, siyempre nahihigop mo yun eh, yung mga sinasabi Actually, nila. Hindi naman. naman. Oo. Hindi Malakas si ma'am. naman. Hindi Malakas naman. ka. Feeling ko malakas ako. Hindi naman. Actually, sasabihin ko, sige, ganito gagawin natin. Opo. And then ngayon, nakikita ko yung kanilang Masaya na sila. yes, nagse-selfie sila. Ang dami nilang picture sa FB. Oo. And then, nila-likes ko siya. Oo. Sabi ko, tama yan. Kasi ang akin kasi is, pag nagkukwento sila sa akin, hindi ko hinihigop yung negative. Yun. Ang ginagawa ko, pinapasahan ko sila ng positive. Ayun, ang So, maganda. para magkaroon sila ng self-confidence. Wow. To continue na
Wala yan. Ang galing. Kasi marami din kami naging guest na mga aesthetic clinic din. Usually daw, ang sabi nila, hindi lang siya about sa skin. Yeah. Minsan pati yung mental health nila, emotional na naapektuhan. Dahil nga binubuli, di ba? Tapos after ng procedure, bumabalik yung confidence, masaya na. Yes, May iba correct. pa nga na dahil lang dun sa itsura niya, parang gusto niya magpakamatay. May mga ganong instances. Pwede Yes. natulungan ng clinic. Sa inyo ba, ano yung mga pinaka-feeling mo na naitulong mo talaga dun sa mga client? Aside dun sa Yun. confidence. Binibigyan ko talaga ng confidence talaga. Tsaka, alam mo yung binibigay ko yung satisfaction ng isang Oo. kliyente. Na gagawin ko ng tama yung trabaho para alam kong babalik sila. So, number one ko yung hindi ako nagte-take advantage sa mga kliyente. And yung honesty mo. Ayun. Importante Yun yun. talaga. Is the best policy. Yes. Di ba? Kaya Ayan. pinagpapala ang negosyo. Yes. Oo. So mga Kailangan yun. kapartner, ang dami ng tips ibinigay ni Ma'am. Honesty, yung integrity. Yes. Tapos, nagbibigay ka talaga. Ng positive. Ayoko Positive. i-absorb ang kanilang Positive nega. talaga lagi. Oo. Galing. Ano pa yung parang pwede mong maibigay na tips dun sa mga... Yung mga, mayroon kasi mga client na parang masyadong mataas sa expectation nila. Hindi realistic. May Yes. mga ganun ka bang na-encounter? Yes, Oo. madami. Ang Pero gusto- na, ano mo naman, meet up with. Yes. Oo. Actually, meron sila. So, nakita ko kasi itong treatment na to. Tapos Ganito. meron parang picture na pinapakita yung mga Yes. ganun, di ba? So, nagiging honest talaga ako, ma'am, kasi ganito yan. May mga clinic po kasi na, for example, ginawa itong treatment na to, but yung ibilalagay nilang result is after 15 days. Meron yan. Ayoko na lang mag-ano. So, meron sila, for example, yung pa-inject. So, ngayon, ibibigay nila agad, after the treatments, eto raw agad yung result. No. Sabi ko, hindi po yan Dapat totoo. honest. Hindi yan Oo. totoo. Yung pinopost nila sa social media, for example, ginawa tong treatment na to. And then late, doon kasunod noon, eto na yung nangyari. Oo. The before and after. So, hindi yan totoo. Minsan, after 15 days, babalik yan para kuha na ng picture. So, yun na yung result niya. So, syempre po, sa pagkaganyan, promotion yan. Isa part of promotion po yan ng mga bawat clinic. So, yung sa akin, hindi talaga ako nagpo-post ng ganoon. Kasi nagbibigay ka ng wrong feedback o wrong ano sa mga Wrong tao. info. Yes, Oo. info. Tama. So, hanggat maaari, sinasabi ko, makikita yung result nito after 1 week or 5 days. Pag nag-heal po yung ginawa natin. Hindi sa inyo. agad-agad. Sabi ko, wala po Magic magic yun. ha. Yung mga promising. na Yes, sabi ko, mga- hindi ako magician ha. Oo. So, pag tinanong nila ako, ilang procedure pa to, ilang, Oo. sabi ko, it depends po sa result ng Opo. skin ninyo. So, hindi po ako pwede Yung magkaroon iba-ibang ng skin type promising. din kasi, di ba? Depende, no, sa case. Tsaka may mga allergy na skin. Yun, parang ako, may allergy. So, pag may allergy, tatanungin mo siya talaga. Opo. Ayun. Ito naman ka, partner, bilang isang entrepreneur, paano nyo po binabalanse yung personal life mo, yung trabaho, at the same time, you're a single mom? Ayan, nakakatulog ka pa ba? Work-life balance. Actually, ano nga siguro kaya hindi ako magkaroon ng time sa love life. Okay. Umikot yung buhay ko siguro sa sa trabaho. And then, syempre, single parent ako, single mom ako. So, ang nangyayari is work ko sa clinic. And then, minsan, after work ko sa clinic, uuwi ako sa bahay. Yung mga client ko, syempre, kinakamusta ko. And then, yung mga products ko, i-online ko. Plus, meron akong Lazada store. So, may time ako na umuwi na ako ng gabi sa bahay. And Nagwo-work then, pa rin. Magwo-work pa rin ako online. Inaabot yata ako ng alas 2 na madaling araw, Ay, alas grabe, 3. oo. So, sabi ko, alam mo, naka-experience ako na yung phone ko, bumabaksak sa mukha ko. Sakit. Habang nakahiga? Yes, Opo. pinipilit ko pa rin siya talaga. Pinipilit ko. Tapos, yung mga, meron ako sa aking exclusive na product ko ngayon na own brand ko. Pero, plan ko siya na soon. I-launch. Yes. Invite mo Wow. kami. Gusto ko siya soon. So, hindi ko muna sir. Pero, bumebenta na siya sa clinic. And nakapag, na ako siya abroad. Wow. Actually, marami. US, Germany. Good, bongga. Nakapag-sale niya ako niyan na may nakumuha ng worth 85K pa nga. Mm. Sa isang tao. Effective.
Yes, and then ngayon, isa siya sa reseller ko and naging estudyante ko siya for facialist and warts sa course. Natuturo ka rin. Yes, nagtuturo din ako ng warts removal and facialist. Ito ba yung mga comments ka, partner, sinabasahin muna natin, mga greetings. Ayan. Maraming nanonood ngayon, mga mahilig Oo. magpaganda. Sabi ni Kathleen Jam de la Serna, ayun sabi niya, watching daw po siya from Tagbilaran City, Bohol. Ayan, Delivet Beroy, good afternoon po mga kapatok. From Clay Perez, determination. Wow, what a word. Thank you for your magic word, ma'am. It's really encouraged me to push my ambitions in life. Thank you po. Ayan, sabi naman ni Alava Castillon, wow, patok, ang paborito kong panoorin. Marami akong natututunan dito about sa business. Ayan. Patoks na yan. Si Clay Perez, sabi niya, wow, ang ganda siguro ng product niyo, ma'am. Pati si ma'am maganda rin. Yes, kasi Oo. mataas ang sales. Can you send your link po ng product niyo para matry ko din po yan? Yes. Ayan, sabi naman ni Andrea, hello ma'am, anong dapat iwasan ng isang client bago at pagkatapos ng procedure? Siguro, wag muna, for example, depende kasi kung anong treatment na ginawa Depende. sa iyo. Okay. Kung wart siya, hindi ka pwede agad magbasa. Kung ikaw naman ay gumamit ng mga RF, hindi ka din pwede maghilamos agad. So, sasabihin naman yan kung saan silang clinic nang galing. Opo. Kailangan responsibility ng isang clinic na humahawak sa iyo na sabihin nila yung Aftercare. yes, Oo. yung hindi mo dapat gawin. So, doon sa mga interesadong magpaganda, taas ang kanilang confidence, saan kayo Yes. pwedeng hanapin at kontakin? Ang Liberty Skincare Clinic, just eyebrows, lashes, and aesthetics. Makikita siya sa Estacion, Morong Rizal. May kang contact number o page? Yung aming page is Liberty's Skincare Clinic. Ayan ha, napakadali lang. Liberty Skincare Clinic. Last message na lang doon sa mga gustong mag-start ng negosyo. Anong pwedeng tips na ibigay mo? Okay, siguro yung tips mo, don't sit down. Ay! You have to start your own, to build your own dream. Because if you're not going to build your own dream, someone will going to hire you and help them to build their dreams. Oo. So, Maganda yun. never siguro afraid na to start over again. Ayun. Yun. Parang kanta. Diba? Diba? Inspiring. Parang lyrics si Tama yun Huwag kang kasi nga, uupo diba? lang. Kung uupo-upo ka lang, Walang mangyayari. i-hire ka ng iba. Yes. Tutusan ka lang para lumaki yung pangarap nila. But hindi mo pangarap. Oo, hindi mo pangarap. Sayang naman. Yun. Diba? Ayun. Ito ka partner. In one sentence, what's your message to your younger self? Ayan, bago ka po nagnegosyo. Ako talaga challenge ko yung sarili ko. May motto kasi ako eh. Yung motto ko is dream big and dare to fail. So, Hindi ka takot na mag-fail. yes, nangarap ako ng mataas and alam ko and ready ako if ever na mag-failed ako. But because of my determination, siguro, I know, kasi naniniwala ako eh. Kasi na walang imposible. Once na meron kang courage to pursue your dream, there's no impossible na yung pangarap mo magkakaroon ng katuparan. So, if you're believing to the beauty of your dreams, walang imposible. Ayun. So, Yeah. dapat talaga naniniwala ka. Yes, Diba? iwala ka sa sarili mo. Kasi minsan consistent ka. nagdi-dream ka, tapos parang, kaya ko ba to? Nagda-doubt ka na agad eh. Huwag kang Wala magda-doubt. na, bagsak na. Tama. Kailangan, ako kasi yung mindset ko, for example, i-claim mo na. Ayun. Oo. I-claim mo yung pangarap mo. For example, 1 year from now, ito ako. Wow. May vision. Taray ni Ma'am. Yes, may vision. Ako talaga, ganun talaga ako. Dapat ganun. Bibili ako nito. Mm. I-claim mo na. And then, if ever na may mga tao na nagbigay sa'yo ng feedback, ganun talaga. Hayaan mo lang sila. Ignore mo sila. Kaya nga like nung sinabi ko, ayokong mag-entertain ng mga negatibo na tao.
Even sa anak ko, negative ka, ayoko na negatibo. Mga ganyan ako sa Ganyan anak din ako minsan. Kahit na marami daw pag parang ayokong umalis ka. Ayoko niyan, tatalikuran ko yan. Minsan din ang ginagawa ko pag nasa car, Oo, binubuksan true yan. ko ang bintana. True yan. Ilalabas natin negative na yan. Baka mag-circulate sa sakyan ni Yes, Mama. totoo yun. Oo. Kailangan talaga lagi kang positive. So, mas ini-entertain ko yung mga positivity talaga yung kailangan mong para ngayon, yung ma-absorb mo talagang positive. Oo. So, kaya claim mo na kaagad na ito yung mangyayari sa akin 2 years from now. Oo, ayun. Maganda may goal talaga sa buhay. Yes, Hindi ba may parang plan wala ka. lang, di ba? Hindi ka pa pwedeng mangarap lang pero wala kang ginagawa. Oo, nakaupo lang. Nakaupo ka So, lang. bawal ang tamad sa Yes, pagninegosyo. yeah, don't sit down. Gusto ko yun. Ayun. So yan mga kapartner, atin nakasama si Ma'am Liberty Bukod ng Liberty Skincare Clinic. Baka meron ka pang last message sa ating mga viewers bago tayo magtapos. Sa mga gustong maging aesthetic, siguro kailangan consistent ka lang. And yung determination mo. Plus naman, doon naman sa mga gustong magpaganda, hanapin nyo yung aking FB page na Liberty's Skincare Clinic. And meron din akong TikTok account. Ayun! Yung aking TikTok, TikTokeries. yes. Actually, yung TikTok, sumasayaw-sayaw ko. So, meron, yung TikTok ko, meron din ako dyan. Bisa nagpo-post din ako mga clients dyan. So, Liberty Skincare Clinic din siya. So, hanapin nyo lang yung, para to reach out sa nyo ako, hanapin nyo lang yung FB page ko, Liberty's Skincare Clinic. And kung kayo naman ay taga Rizal, siguro, hanapin nyo lang ako dito sa may St. Peregrine Building, Estasyon, Morong Rizal. Ayun. Napakadaling hanapin. Liberty Skincare Clinic. You have the liberty to be beautiful. Ayun. In and out yan. Oo. Dapat. Last question na lang. Ano yung parang skincare routine mo? Meron ka ba? Pagkagising at bago matulog. Yung mga ganun Yes. ka ba? O Meron automatic ako. na maganda agad? Actually, meron ako. Actually, pagising ko ng umaga, hindi ako agad naghihilamos. Kailangan 5 minutes before ako maghilamos. And then, ang ginagamit ko is feminine wash. Ay, ganun? Sa Kakaiba yun face. na. Oo. Yes. Meron siya kasi antibacteria talaga. So, hinihilamos ko siya sa face ko. Even yung anak ko, ganyan din. So, Ang ganda yung skin ng anak niya. Hindi Kaya nakita. nga, Sige, mamaya. pretty. Oo. and then, after ng feminine wash talaga, and then, after noon, naglalagay agad ako ng moisturizer sa face. Yung moisturizer ko, actually, ako gumawa. Wow. Ako lang Parang gumawa. scientist ka na rin. Actually, nag-aaral ako Really? ngayon ng formulation. Ay. Yes. So, ikaw na. Inaaral ko siya ngayon talaga. Lahat talaga inaaral, no? So, Grabe. kasi mas maganda na yung mga product na ginagamit mo at ipagagamit mo Alam sa mo. client mo is alam mo na proven siya and Yun. effective. And alam mo na safe. Ayun. Mahirap kasi mag-endorse ng isang products, then yung products hindi mo trinay. Oo. So parang nambobola ka lang ng tao. So which is yun ang ayokong gawin sa tao. Yun. So, yung palakpakan natin, si kapartner Liberty Bukod. Mga kapartner, so wala tayong time. Kung meron kayong kwentong alam niyong papatok sa isipan ng bawat Pilipino, Abay, wag niyong itago kundi dapat ito'y inyong ibahagi at ipatok na yan. Bago tayo magpaalam, laging tandaan ang sinasabi sa Proverbs a 10:4. lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. Nagpapahirap ang katamaran, ngunit ang kasipagan ay nagpapayaman. Ayan mga kapartners, ako po si kapartner Jillian. Pa naman si kapartner Wela, magsalo-salo ulit tayo bukas. Sa kaparehong oras at himpilan dito lang sa Patok, may oportunidad sa bawat katok. Inyong napakinggan ang iba't ibang kwento at kalaman dito sa programang Patok. Hanggang sa muli, magsama-sama ulit tayo tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Dito lamang sa DZAR 1026